Yan. Hello po uli. Yan. Salamat sa Panginoon sa araw na ito muli. No? Tayo po ay patuloy na iniingatan ng Panginoon. So, yan, salamat sa Diyos sa kanyang biyaya at pagpapala po sa ating lahat. Okay? So, tayo po ay nag-aaral at pinag-uusapan natin about spiritual growth. Ano? So, napag-usapan na natin yung mga nakaraan, no? About yung signs of immaturity and basic needs for spiritual growth. Okay? So kung mga hindi po kayo nakaabot sa mga lesson natin, ay pwede nyo pong balikan at pwede nyo rin po itong ituro sa iba. Ano? Yan. Sana po, ano, hopefully, nawa makatulong kami. Yan, no, ang programang ito para tayo ay patuloy na tumibay, lumakas, ano, at makatanggap ng kalakasan mula sa salita ng Panginoon. And yan, i-share natin ang ating programa, ang ating page, ang ating Facebook page na i-share natin sa ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, ating mga GC, news feed natin. Share natin, punuin natin ng mga ganitong mga bagay ang ating social media. Samantalahin natin ang ganitong mga pagkakataon para mas lalong marami pong maabot na mensahe ng Panginoon, maraming maabot na salita ng Diyos. Ano, so, kung saan po kayo naroon, nawa ang patuloy ng pagpapala at pag-ingat ng Diyos sa ating lahat. At kung kayo man po ay nasa kabilang panig ng daigdig, ano, tawag doon, kabilang panig ng bansa, ibang bansa po. So, yan, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, anumang oras po sa inyo, ay yan, samahan po nawa ng Panginoon ng bawat isa. So, okay? So, nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral about spiritual growth. So, ang lagi nating paalala, tayo po ay kailangan lumago sa pananampalataya. Okay? So, hindi ka lang basta naging mananampalataya at tapos na. Okay? Kailangan pa rin natin ng paglago. Kailangan natin lumago sa pananampalataya, kapatid. Ano? Kung ikaw man naman ay bago pa lang na mananampalataya, bagong tuklas ng katotohanan ng salita ng Panginoon. So, yung atin pong basic needs for spiritual growth, kailangan po natin yon. And of course, para po sa lahat yon, kahit gaano ka ng katagal na mananampalataya, kailangan mo pa rin ng basic needs for spiritual growth. The prayer, scripture, and the fellowship. So, kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang, napakahalaga nito na maintindihan natin. At kung ikaw naman ay matagal-tagal na, balikan natin yung basic na yon. Baka nakakalimutan mo na, no? So, yan. So, let's go to grow. Yan, let's go to grow. So, samahan natin ang isa't isa. Tulungan natin ang isa't isang lumago. Let's go, no? Tuloy tayo. Punta tayo sa ating paglago. Okay? Ephesians 4:16. Yun po yung ating scripture text, ano? Passage natin, ano? Ephesians 4:16. Sabi po dito, sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi ng ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan, ano? So, ang sabi doon, ang buong katawan ay ang buong katawan ay lalaki at lalakas. Paano? Okay? Kung yan, ang bawat bahagi ay gumaganap ng tungkulin. Yan, no? Kung ang bawat bahagi ng katawan ay gumaganap ng tungkulin, ang katawan ay lalaki at lalago. So, pinag-usapan natin about cooperate, involve, makibahagi. Okay? Yung isali. Yan, no? Isali natin ang ating sarili. Hindi, wag nating ilayo ang ating sarili sa iba. Nandyan ka na rin naman, isali mo na ang iyong sarili.
I-involve mo na, maki-cooperate ka na sa programa. Hindi yung kumbaga alam mo yung mga nangyayari sa kapaligiran, sa church. No, hindi yung pagdating mo, aba, anong meron? Meron palang ganyan, hindi ko alam. Bakit? Kasi hindi ka nang involve eh. So, ang paglago sa Panginoon, no, i-involve natin ang ating sarili. Okay? So, sigurado naman ako na tayo ay mayroong kanya-kanyang mga kakayahan. Hindi tayo, ang mga Kristiyano, ang mga Kristiyano hindi nonchalant. Yung mga term ngayon, no, sa panahon natin, nonchalant. Yung sabing, parang tahimik at walang pakialam sa mga bagay. Basta ako'y nandito. Yan, no? At iba may mga sinasabing, ay, huwag ninyo akong isali. Yan. At okay na ako din eh. Yan. Ako naman ay nag-church na. No? Hindi ganon. Dahil bahagi tayo ng isang iglesia eh. At bahagi tayo ng isang katawan ni Kristo. So kaya kailangan nating makibahagi. So, kasi parang parte ng katawan natin yan eh. No? So, ang bawat bahagi, no, mayroon niyang kanya-kanyang mga tungkulin. Mayroon niyang kanya-kanyang mga part. Okay? So, yung katawan natin, yung kamay natin, yung paa, yung bibig, kaya tayo nakakapagsalita. Okay? So, dapat ginagampanan natin yung lahat ng mga bagay na yun. So, dapat yung bawat parte ng katawan ay gumaganap ng tungkulin. Kasi nga sabi nga doon, sa pamamagitan niya, ng Panginoong Hesus, nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay. Tayo yung ating katawan naka-connected ito sa isang connected ito eh. Yung lahat ng kaya nga sabi, yung sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Kasi nga connected tayo eh. Hindi po pwedeng yung isa ay walang pakailam. Hindi po pwedeng yung katawan, yung kamay mo ay hindi walang pakailam sa paa. Yung kamay mo ay walang pakailam sa likod. Pagka ikay nangati sa likod, yan pa naman ang inupisan. Kapag inupisan mong kamutin, nadami ang kate. So, may hirapan ka. So, ganun din yung sinasabi niya. Kung ang bawat isa ay gumaganap ng tungkulin, ang katawan ay lalaki at lalakas. So, cooperate. Next po is contribute. Yan. Contribute. So, please, paki-type. Yan, paki-type ulit po. Contribute. Okay? Yung pagka sinabing contribute, share. Okay? Contribute. Maki-share. Makibahagi. Yan, involve. Cooperate. Contribute. Pagka sinabing contribute, ay hindi lang ito about contribution, yung patak-patak. So kaya po yung iba ay ayaw na lang sumama kasi wala siyang patak. Wala siyang contribute, wala siyang contribution. Pero alam niyo po, yung contribution is not about the money. Hindi lang, Hindi lang patungkol sa pera. May mga taong talagang kapos man sa mga material na bagay, pero grabe yung dedication nila sa paglilingkod, sa pagsiserve, sa pakikibahagi, sa pagsishare. Yung share, yung contribute is hindi lang ito patungkol sa pera. Yung ating talent, yung ating kakayahan, yung ating lakas, pwede nating i-share, pwede nating i-contribute yung ating kaalaman, pwede nating i-contribute. Minsan, tayo reklamo ng ang contribution natin reklamo tayo reklamo sa church, reklamo sa ganyan, ay kulang ng ganito, ay walang ganyan, ay yung tunog hindi maganda, yung tugtog hindi synchronized,
yung kanta hindi maganda, sintonado. Ay, alam mo pala eh. Alam mo pala eh, i-involve mo yung sarili, i-contribute mo. Kung ano yung alam mo, sabihin mo. Hindi naman sa pagpuna, Hindi naman through parang sarcastic naman, Kundi, pwede mo sabihin, baka po mas maganda yung ganito. I-contribute natin. Di ba? I-share natin, contribute natin ang ating sarili, yung ating kakayahan, yung ating talent. Ay, alam mo pala eh, ikaw pa lang nakaisip, di ikaw ang gumawa. Yan, di ba? So, pero dahil, siyempre, sa church, mayroon naman po tayong mga rules na ginagawa, sa mga tutugtog, hindi naman ibig sabihin na ikaw ay magaling tumugtog, basta ka na lang sasabak at agawan mo ng microphone o agawan mo ng gitara, So, in a nice way, kung hindi ka man bahagi ng worship team, halimbawa po, pero mas may alam ka, i-share natin. Share mo yung alam. So, siyempre sa mabuting paraan. Okay? Baka malaman nilang, aba, ikaw pala yung magaling, ikaw pala yung marunong. Hindi mo lang kasi sinishare. Tapos pagka wala nang masyadong mga tao, saka magpapaluwas, magkapupukpuk at magtutugtog ng gitara. Di ba? So, i-involve natin. Isa ng ating sarili, i-share natin, i-contribute natin. Hindi lang sa ganung mga bagay. So church, ang dami pong gawain. Hindi lang gawain patungkol sa kung tutugtog, kung mag-MC, mga ngaral. Pero sa church, ang dami pwedeng gawin. Ang dami pwedeng gawin. May mga kutkutin dyan, magaling kang magpintura, magaling kang maglinis ng sahig, magaling kang mag-map. Gawin natin. I-contribute natin. Yung ano ang kaya natin. Kasi po, alam natin ang Diyos, grabe kong magpala. Hindi maaaring wala. Sigurado po tayo, sigurado ako, na mayroon kang pwedeng i-contribute sa church. Let's go, to grow. Kasi kapag yung kakayahan mo contribute mo, sinare mo sa church, lalago ka. Sigurado yan, personally. At siyempre, yung mga tao sa paligid mo, matutuwa din naman. Aba, di ba? Aba, ano pala yung mahusay? Katatahimik na tao. Yan, pwede yun. Please, So, church, malaking tulong yun. Matutuwa pa yung pastor nyo. Matutuwa pa yung leader nyo kapag nakiki-contribute ka. Minsan kaya minsan hindi ka na lang talaga ini-involve, kaya hindi ka na lang talaga sinasama. Kasi lagi kang tanggi ng tanggi. Hindi, ayaw ko. Wala akong, hindi ko alam yan. Hindi ako marunong. Yan, laging katwiran ng tao. Bakit ako? Hindi ko kaya. Wala akong alam dyan. Hindi ako marunong dyan. Hindi naman pwede. Hindi maaaring ganun. Kasi ang Diyos ay napakamakatarungan at ang Diyos ay napakayaman sa kaalaman at sa karunungan, kaya kang pagkalooban ng Diyos. At yung pong pagpahikibahagi natin, contribute natin sa church. Hindi kailangan malaki. Hindi kailangan mahusay kang kumanta para ikaw ay makibahagi. Hindi kailangan magaling kang tumugtog. Yan, minsan pa nga kapag masyadong magaling na, nimayabang na pang sarili na lang ang pinapalakas niya. Hindi naman siya na lumalago at hindi rin naman siya nakakatulong sa paglago kasi naiinis naman yung mga tao sa paligid. Di ba? So, simpleng bagay na pwede nating ibahagi sa church, i-contribute natin. Okay? Magaling kang maghugas ng pinggan, di ba? So, yung church ay yung kusina ng pastor o kusina ng church, ay laging malinis. Di ba? So, kasi yun ang part natin. So, magandang bagay po yan. Okay? So, please, contribute. Marami tayong pwedeng magawa sa church.
You know, napakayaman ng Diyos. At kaya kang palaguin ng Panginoon, kayang yung maliit na bagay, yung maliit na kakayahan mo, kayang palakihin niya ng Diyos. Magtiwala ka lang sa Panginoon at i-share mo lang. Share mo lang. Yan, no? Huwag mong itago. Kasi pagka inago mo yan, lalong hindi yan dadami, hindi yan lalaki, hindi lalago. Ano? So, pag-uusapan pa natin yan sa ibang mga pagkakataon. No? So, salamat sa Panginoon, no, sa inyo pong pagsama at pakikinig at panonood. Please, no, share natin yung ating pong program. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng marami sa pagkakataong ito na sa aming pong masaya at masarap na kwentuhan mula sa iyong mga salita. Masaya po kami, Panginoon, na kami nakakabahagi at nakakatulong, Panginoon, para sa aming mga kapatiran at sa bawat iglesia na aming pong kinabibilangan. Kami po ay totoong makatulong, totoong ma-share namin yung aming talent, ma-share namin yung aming kakayahan, hindi lang sa material na bagay, hindi lang sa pera, kundi sa aming mga pisikal. Panginoon, ay maibahagi namin. Mag-involve kami at mag-contribute namin, i-share namin yung aming kakayahan para sa inyo. Hindi para sa aming sarili, hindi para kami magmayabang, kundi Panginoon para maparangalan ka sa aming mga buhay at makatulong kami para makatulong ito para lumago kami sa pananampalataya at makatulong kami para sa iba na lumago din. Salamat po ng marami. Muli po ay aking pundalangin ang inyong pagpapala at pagsama sa bawat isa sa amin, ano man po ang aming mga pinagdadaanan, ano man po ang aming mga problema, ano man po ang aming mga suliranin sa buhay, kahilingan, Panginoon, na hindi man po namin mabanggit, subalit alam mo po ang laman ng aming mga puso. Samahan mo po kami at maging pagpapala at magiging biyaya kami, Panginoon, sa bawat isa sa aming pamilya, sa aming tahanan, at samang kami paroroon ang daladala namin, taglay-taglay namin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po. Tulungan mo po kami at pagpalain at tugunin sa aming mga panalangin. Sa inyo lahat ng papuri at paglawalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat sa Panginoon. God bless us all and